Next, sample problem tayo. Mabilis lang to, sobrang dali lang talaga ng projectile. A projectile is fired up the inclined plane with an initial velocity of 15 meter per second. The plane is making an angle of 30 degrees. No, 30 degrees yan. From the horizontal. If the projectile was fired at 30 degrees from the inclined, no? O, magkaiba yung from the horizontal tsaka from the inclined, ha? Compute the maximum height z measured perpendicular to the inclined that is reached by the projectile. So, unahin natin, drawing natin yung horizontal line, no? So, ito yung reference line natin from the horizontal. And then, meron daw tayong inclined, no? Yung plane natin naka-inclined ng 30 degrees. Tapos, yung velocity daw natin, yung bullet daw is fired. Teka lang, pangit. So, dapat 30 degrees. Yan, ayan. Ayan. Tapos, so, syempre, may projectile yan. Teka lang, para mukhang maganda yung drawing natin. Ayan. So, ito yung initial velocity which is 15 meter per second. And then, yung angle daw nung inclined natin from the horizontal, this is 30 degrees. Tapos, yung inclined daw natin, yung bullet daw, projectile, this is 30 degrees. Tapos, ang hinahanap is compute the maximum height z perpendicular to the inclined. So, this is the inclined z. Lagay natin to, this is point A, and then this is point B. Nasundan? Okay. So, dito, actually, dalawa yung pwede nyong gawin. Pwede nyong isolve siya using rotated axis. No? Sir, paano yung rotated axis? So, pwedeng i-rotate natin yung axis natin. Nandito na siya. So, this is the x prime. Tapos, ito si y prime. Iba na, ay, sorry. Ayan, pwedeng y prime. Tapos, ang alam natin, meron tayong velocity dito kay B na nakatangent, no? This is the velocity at B. Nakatangent yan, sabi natin, di ba? Pagka velocity, nakatangent yan sa projectile. Tapos, syempre, kung nakatangent yan dito, nakaparallel yan dito sa incline. So, ito na yung distance Z na hinahanap. Tapos, yung gravity natin, di ba yung gravity natin is, pag ganito yung direction, vertically downward. Tama? Binago natin yung axis natin. Ang kailangan kasi natin is this component. Di ba yung BY? Ayan. Tapos, yung BY niya dito, since alam natin na highest point siya, maximum point, yung BY dito, 0. BBY rather. Oh my God, ano yung word na yan? BBY. 0. Ito, BA, Y. Tama? Kaso, yung gravity natin dito, di ba ito yung direction ng velocity natin? So, syempre, yung gravity dapat nandito. GY. GY prime. No? So, that is, magkano siya? Ano yung angle kaya nito? Nung theta. Tama ba? This is 30 degrees. Nalala niyo sa components ng force natin. So, GY natin is G cosine of 30. Sir, paano na ngayon yan? So, ang formula nyong gagamitin is yung vertical distance na lang. Yung BF. May time ba tayong binigay? Wala. Distance yung kailangan, ano? So, ibig sabihin, pwede na yung BBY squared is equal to BAY, sorry, Y prime pala dapat. BAY prime squared minus 2GY prime multiplied by the S, which is yan yung Z distance. Ano yung BBY prime natin? 0, no?
equals to BAY prime squared. So that is 15 sine of 30 squared. Tama? Kasi ito yung kinonsider natin, ano? Yan yung vertical component. Minus 2 by 9.81 multiplied by cosine of 30 multiplied by z. So, magkano si z? Magkano pa? Teka lang. 3.31 feet. Meters pala. Sa 9.81. Yan yung paggamit ng rotated axis. Pero, sir, paano pagka ayokong mag-rotated axis? Okay lang naman. No? So, solve natin siya nang hindi niro-rotate yung axis. Gusto nyo? Ito, yung nirotate yung axis. Siyempre, bibigyan ko naman kayo ng options. No? So, dito, ang sabi naman natin, sir, paano pagka ayokong mag-rotate ng axis? Hindi, wag ka mag-rotate. Dead mo. Pero, yun nga yung mahirap. Sa ibang book, isang reference, sobrang mahaba yung mga lecture nila dyan. So, paano to pagka magro-rotate tayo ng axis? Hindi tayo magro-rotate ng axis. So, di ba may BBY tayo dyan? Tapos, iba tong ito, meron tayo horizontal. So, ito yung tinatawag natin na BBX. Tapos, meron tayo ditong hindi, feel ko paangat siya. BB Y. Ito yung point B pa rin, ha. Tapos, ito dito na si BA Y. Tapos, dito si BAX. Diba, ang kailangan natin is from the horizontal. No? Ngayon, yung distance nito. Pangit, wait lang. This is distance x denoted as x, and then that is simula dito sa B hanggang dito, that is y, no? Okay. So that is y. Okay, unahin natin i-consider is yung horizontal component. Ito, ano kaya yung angle niya dito? 30 degrees, no? Kasi, di ba nga, ang sabi natin, parallel to, yung yung x component, ito, perpendicular yan doon, nakatangent siya dyan, and then ito, parallel, ibig sabihin, this is 30, this is also 30. So, unahin natin si BBX. So, di ba ang formula ng BAX is equal to BA cosine of anong theta ang gagamitin natin? From the horizontal. 60 degrees. No? Na-equal din to sa BBX. Nasundan? Yes? Sige na. Kumuha ka na dyan. Go. So, ibig sabihin, masasolve na natin si BBX. Ang BBX natin is equal to BA. That is 15 cosine of 60. So, magkano si BBX? 7.5 meter per second. So, how to solve for the BBY? E di kunin mo natin si BB. Di ba ang formula ng BBX? Since x component yan, that is equal to BB cosine of 30. Tama? And then, solving for BB, that is equal to BBX over cosine of 30. So, magkano dito?
8.66. Pwede nyo may store na lang din sa B kung gusto nyo, no? Tapos, how to solve for BBY? Ang BBY is equal to BB sine of theta. So, magkano si BBY? That is equal to 8.666 sine of 60. So, magkano yung BBY? Magkano pa? 7.56. 7.50. Magkamukha lang. Meter per second. Oo nga, kasi cosine 30 nga pala yun. Ba't nagkamukha? 30 lang pala, no? Thank you. Magkano na siya ngayon? 4 point? Kalahati. Store nyo na lang, no, para walang discrepancy. Ngayon, sir, paano natin kukunin si distance x? Edi kunin mo yung distance x. Kung gusto nyo time, pwede rin naman yung time. Di ba ang formula natin for distance x is equal to... hindi pala, wala palang time. Edi yung y distance muna. So, ang formula natin is BBY, final velocity squared, is equal to initial velocity squared minus 2gy. Tama? Okay lang. BBY, meron tayong value ng BBY, that is equals to 4.33 squared, equals to BAY, that is 15 sine of 60 squared minus 2 by 9.81 multiplied by y. So, yung y distance natin ay kasi kailangan natin tong triangle na to para ma-solve natin si distance z, ano? Ito. Ito, kailangan ko pa yung height nito, tsaka yung height ng y. Magkano si y? Wag nyo na i-rotate. Sorry, gusto nyo to eh. At least para nalalaman nyo yung magkano si y? Pag ako naglabas ng calculus, mabilis to. 7 point. Sakto yung ginagamit nyo, no? Bala kayo? Ano gusto nyo? Tapos ito, i-denote ko sa SH, and then ito, A. No, i-denote natin as A. Si X, how to solve for X? Kailangan mo ng time, di ba? Or kung gusto nyo, gamitin nyo yung formula natin ng X tangent theta, no? Para makuha si X. Kung walang time, kunin mo yung time. Kung walang time, pwede rin naman tong formula na to na y is equal to x tangent theta minus gx squared over 2bo squared cosine squared of theta. Given, ang y natin is 7.65 is equal to x, and then tangent of 60 minus 9.81 x squared over 2bo, 2 times 15 squared cosine of 60 squared. Ayan. Kaso, dalawa ata yung lalabas dyan. Isang positive and isang negative. Hindi. Isang positive at isa pang positive. Pwedeng nandito kasi yung isa, no? Mas mahaba siya. Sa mas maigsi, syempre. Sobra ka na dun sa sobra ka na dito sa highest point na perpendicular. Magkano yung x? So, this is quadratic equation, no? So, pwedeng i-input nyo tong coefficient na to sa quadratic. So, magkano si x distance? Yan yung sa formula. Pero yung sa time, pwede naman kunin yung BBY is equal to BAY minus GT.
So, yung BBY is 4.33 is equal to BAY, 15 sin 60 minus 9.81 T. So, magkano si time? Di na kinaya. Gusto ko nang mag-calculate. 7.5 cosine 30. Star kay X. Ay, hindi ko mas... Magkano yung time? 0.0889 seconds. And then to solve for the distance x, di ba ang VOX natin is equal to distance over the time. So, x is equal to VOX times the time. So, BO is equal to 15 cosine 60 multiplied by the time 0.889. 883? Oh, kahit alin. Bahala na kayo. So, magkano si x? $6.623. Kahit ano, 623. Mali, magkamukha naman yan. Eh, eto, dito, pag sinip-solve nyo to, magkano? Parehas lang. 6.629. Ito, 6.629 din, hindi. 629 na. O, di magkamukha lang yung x, no? So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Kung parehas naman siya na... wala kasing time, pwede naman yan, no? Kahit alin, na formula. So, kapag nakuha nyo na yung x, di ba meron ka na ditong x, meron ka na ng y. 2. O, kahit ano na yan, pwede na yan. Hindi, baka ito kasi, yung 7.65 na yan, ay hindi rounded up. Konti lang naman yung discrepancy na yan. Patawarin nyo na, no? And then, how to solve for A distance? Class, paano kunin si A distance? Tangent theta, no? So, the tangent of 30 degrees is equal to A over X. A is equal to X tangent 30. So, how to solve for Y? H. Ang H natin is equal to Y minus A. So, magkano yung Y natin? 7.65 minus X tangent, 6.629. Tangent of 30. So, magkano si H? H pa lang yan, ha? 3.82 meters. Tapos, yung triangle natin, di ba ito yung triangle natin? Ito si distance Z. Perpendicular yan. Tapos, ito si H. Tapos, ito 30 degrees. Nasundan? Ayan, o. Di ba ito, ano yung angle natin dito? This is 30. Kasi ito 60. 30 degrees. So, using cosine function, the cosine of 30 is equal to Z over H. So, Z is equal to H, 3.82 cosine of 30. So, magkano yung Z distance? 3.32 31. Magkamukha lang ba? 3.31.